You may now kiss the bride. Utos ng judge. Kaya hiyawan ng lahat ng dumalaw sa kasal nila, Lorena at Asol. Matapos hagkan ni Asol sa labi sa Lorena, ay humirit pa ang mga bisitang naroon. Isa pa! Isa pang kiss the bride! Halos sabay na sigaw ng karamihan. Napailing na lamang si Lorena, habang si Carcelda ay kanina pa hindi mapalagay. Tila ba umiikot ang mundo nito na parang hindi nito maintindihan. Ayos ka lang mamahal? Tanong ni Sapiro sa asawa. Ayos lang. Hindi natapos ang sasabihin nito nang bigla itong mahimatay. Sa takot ni Sapiro ay agad nitong kinarga ang asawa para dalhin sa ospital. Nag-alala man sila Asol at Lorena ay wala silang magawa kundi ang ituloy ang kanilang kasiyahan kasama ang mga bisita. Hindi naman nila pwedeng iwanan ang mga ito. May gaganipin pang programa sa reception. Pagkatapos ng kanilang kasal, ay diretso sila sa bahay para alamin kung naroon na sila sa Pero. Akala nila masamang balita, ngunit gano'n na lang ang tuwa nila. Nang malamang nagdadalang tao, si Carcelda. Nako, binabati ko kayo kuya. Wika ni Lorena. Salamat Lorena. Pasensya na talaga kanina. Hindi namin natapos ang programa. Hinging paumanin ito. Ayos lang yun kuya. Sagot naman ni Asol. Ganon daw talaga basta pangani ang ipinagbubuntis. Medyo masilan. Wika pa ni Sapiro. Naiintindihan naman ng dalawa. Sigurado naman na sa susunod ay ang mga ito naman ang magkakaroon ng anak. Mabilis na dumaan ang mga buwan. Parang kailan lang ay karga-karga na nila ang mga anak ni Sapiro at Carcelda. Mga anak dahil triplets agad ang bunga ng pagmamahala ng dalawa. Ang gaganda naman talaga ng triplets na ito oh. Manang-mana sa papa at mama. Tila mga anghel sa lupa. Puna ni Lorena habang karga si Mare. Parehong babayang tatlong anak ng parehong mga abogadong sina Carcelda at Sapiro. Ito ay sina Mare, Maria at Mary. Kaya ito ang ipinangalan sa tatlo dahil mukhang pinagbiyak na prutas ang tatlo. Alinsunod na rin sa pangalan ng Lola Maria ng mga ito at ang ina ni Sapiro. Walang may makitang pagkakaiba kung hindi lang sa mga nunal na mga ito. Si Marie ay may nunal sa dibdib. Si Mary ay sa kilikili. Si Maria naman ay sa may batok nito. Kaya kailangan pa muna nilang silipin ang nunal ng tatlo para makilala nila ng gusto ang sanggol. Sigurado ka talaga na ikaw ang magiging katuwang ni Yaya Abel at Yaya Susing sa pag-aalaga ng triplets? Nag-aalangan na tanong ni Sapiro sa kanyang hipag na si Lorena. Oo kuya. Wala naman akong magawa dito sa bahay. Gabi na kong umuwi si Asol galing sa kanyang negosyo. Nako, mukhang nag-enjoy masyado si Asol sa pagiging katawang tao ah. Natatawang wika pa rin ni Sapiro. Opo kuya, ang dami niyang pangarap sa aming buhay. Nako Lorena, ngayon pa lang tanggapin mong katulad ko ay limitado ang buhay ni Asol sa mundo ng mga tao. Tanggap ko po yun kuya, at kung sakali man na dumating ang panahon na sinasabi mo, handa rin akong lisanin ang mundo na ito para sa amin ni Asol. Sobrang natuwa si Sapiro sa narinig mula sa bibig ng hipag. Pinatutunayan nito kung gaano kamahal nito ang kapatid niyang si Asol. Malaki rin ang pasasalamat niya kay Lorena dahil simula noong dalaga pa ito ay malaking tulong nito sa kanyang ina na matanda na at nahina. At ngayon ay sa mga anak naman niya nakatuon ang atensyon nito.
Ilang buwan pa lang ang sanggol, ngunit nakitaan na ito ng pagkakaiba. Kaya nabahala si Lorena na baka mabisto ng dalawang yaya na hindi ordinaryong mga bata ang tatlo. Kaya tuwing magigising ang tatlo, ay ginagawa ng paraan ni Lorena upang maalayo ang tatlo sa mga yaya nito. Aling Susing, magmerienda muna kayo ni Ate Isabel sa baba. Ako nang bahala sa tatlo. Utos niya, isang beses nang makikita ng tila. Hindi maganda ang ngisi ni Mary. Mabigat ang ekspresyon ng muka at kapag ganun ay tiyak nga ay may kakaiba itong gagawin. Tulad nung minsang mag-isa siyang nag-aalaga ng tatlo dahil sabay na nag-day off ang dalawa. Mukhang hindi maganda ang gising ng pamangkin ko ha. Anong gustong kainin ni Mary? Paanya rito sa mababang boses. Gusto ko mama, papa. Uwi ka nito. Naku baby, mamayang hapon pa sila uuwi. May haharapin pa ang mga iyong kliyente. Paliwanag niya. Marami kami pera, bakit kailangan pa magtrabaho? Tila naiinis na wika ng bata. Hindi ito nasagot ni Lorena nang biglang nagsalita si Yaya Abel mula sa kanilang likod. To yung narinig ko. Nagsasalita si Mary. Gulat na tanong ni Yaya Abel. Oo naman po. Bakit po? Sagot ni Mary. Sabay silip kay Abel sa likod ni Lorena. Halos himatayin si Abel nang makitang marunong na itong umupo na mag-isa. Ngunit maagap si Lorena at mabilis na nilagyan ng unan ang likod ni Mary. Para kunwari ay nakasuporta ang unan sa likod nito, kaya ito nakaupo na mag-isa. Naka ba Ate Abel, paano magsalita ang isang sanggol? Guni-guni mo lang yun. Saad naman ni Lorena. Agad din itong pinababa ang yaya. May kinuha itong personal na gamit kaya bumalik. Mabuti na lang at mukhang napaniwala naman ito ni Lorena. Alam ni Lorena na kakaiba ang tatlo dahil may dugong engkanto ang mga ito. Kaya hindi na siya magtataka pa kung gano'n na lang kagaling magsalita ang mga bata kahit 5 buwan pa lamang ang mga ito. Ngunit siya ay nabahala na makamabesto ng mga yaya ang kakaiba sa mga bata. Kaya ipinagtapat na niya kay Sapiro at kay Crisilda ang lahat. Ayaw pa maniwala ni Crisilda, kaya kinausap ni Lorena ang tatlong sanggol sa harap nito. Napatakip ng bibig si Crisilda sa gulat. Hindi nito akalaing ganon kaabansi ang triplets. Ganon yata ang dugong engkanto, mahal. Ganyan din ako nung maliit pa ako, sabi ng nanay. Kaya nga lagi akong nagkukulong sa bahay nun. Ayaw nila akong palabasin at baka may makakita sa akin na may kakaibang katangian. Sabat ni Sapiro. Paano yan? Hindi na natin sila pwedeng ipakita sa mga yaya nila. Nag-aalalang wika ni Crisilda. Ako na lang ang bahala sa kanila, Ate Crisilda. Nag-aalala rin ako kung nasa tabi nila ang dalawang yaya nila. Baka ipagkalat pa ang tungkol sa kakaiba nilang katauhan. Pero hindi mo kakayanin, Lorena. 3 silang aalagaan mo. Mahirap yan. Kung sa akin nga noon, nahirapan ng nanay. Paano pa kaya na 3 sila? Sabat ni Sapiro. Ganito na lang. Buburahin ko ang alaala nila tuwing lalabas sila para mag-day off. Sa tuwing matutulog na sila. Huwag na kayong mag-alala. Gagawan ko ng paraan. Muling sambit ni Sapiro at nangako ito. Naging kampante si Crisilda na iwanan ng triplets dahil sa pangako ni Sapiro. Walang problema kay Lorena dahil naiintindihan nito ang buhay nila bilang may asawang engkanto. Oras na darating ang pagkakataong mabuntis si Lorena, ay siguradong dugong engkanto rin ang dadaloy sa dugo ng sanggol.
Habang palaki ng palaki ang mga triplets, ay kakitaan ng pagkakaiba at pagkakatulad sa mga katangian ng tatlo. Si Marie ay introvert o mahilig mapag-isa, katulad ng tiyuhin nitong si Asol noong kabataan nito. Si Mary naman ay mahilig makipagkaibigan at mapagbigay sa kahit sinong makasalubong nito. Habang si Maria ay ayos lang dito na mag-isa, at kung may lalapit dito para makipagkaibigan, ay maayos naman itong makisama. Mabilis na lumipas ang oras, araw, at mga taon. Parang kailan lang noong mga kabataan pa ang tatlo. Parang pusa't aso na hindi magkasundo. Ngunit nang magdadalaga na, ay naging malapit ang mga ito sa isa't isa. Hindi rin lingid sa kaalaman ng triplets na may dugo silang engkanto, na ang kanilang ama ay anak ng engkanto, at katunayan ay minsan na silang nadalaw ng kanilang lolo Argos. Maging sila ay labas-masok na rin sa portal upang dalawin ang kanilang mga tiyahin na sina Prinsesa Latika at Prinsesa Naida. Mahal na mahal silang tatlo ng kanilang mga tiyahin. Tuwang-tuwa ang mga ito sa tuwing dumadalaw sila sa kaharian ng mga engkanto. Katunayan ay may mga kapangyarihan silang taglay na hindi likas kundi sadyang bigay sa kanila ng mga tiyahin nila. Ngunit binalaan sila ng mga ito na gamitin lamang ang kapangyarihan sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Lumaki naman silang maayos at mababait, kaya tiyak rin na hindi nila ito gagamitin sa kasamaan. Nakadepende sila sa bawat isa tuwing may bully na kaharap. Ang pagkakapareho nilang tatlo ay ang pagiging pilya. Isang beses ay napagkaisahan nila ang isang binitilyong si Diyos nang magtangka itong diskartihan si Marie. "May gusto ka sa kanya?" tanong na Mary sa binatilyo. "May kambal ka pala," gulat na reaksyon ni Diyos. "Anong kambal? Triplets kami," biglang sabat ni Maria. Namilog ang mga mata ni Diyos sa gulat. "Ang galing. Halos walang pinagkaiba sa inyong tatlo. Pareho-pareho ang tangkad at pati itsura. Pati ba naman buhok at damit? Pareho rin. Hindi ba nahirapan ng mga magulang niyo na kilalanin kayo?" "Hindi naman. Ngayon, sino sa aming tatlo ang gusto mo? Baka sa aming tatlo ka na magkakagusto niyan." Pilyang wika ni Mary. Hindi umimik si Josh, na tila ba inaaral ang bawat galaw ng tatlo. Unang beses lang itong nakita si Marie, ngunit naging interesado agad ito sa dalaga. Unang araw iyon ng pasukan sa high school, at bagong lipat ito galing probinsya. Walang mga magulang si Josh dahil namatay sa ambush. Pareho mga militar ang mga magulang ng binatilyo. Parehong nasa peligro ang buhay at tuluyang nagwakas nang matsyempohan ng mga rebelde. "Ano na, Diyos? Bakit natahimik ka lang?" "Kasi paghanga lang yan sa taglay naming kagandahan. Tsaka, ang bata pa natin ha, ganyan na agad ang inaatupag mo. Mag-aral kang mabuti hoy, hindi matutuwa ang mga magulang mo kung ganyan ka." Litanya ni Maria. "Wala na akong mga magulang at hindi naman ako nagmamadali sa isang bagay. Gusto ko lang maging malapit kay Marie. Kakaiba siya sa inyo, alam ko. Tahimik siya at seryoso sa buhay." Buong loob na sagot ni Diyos. Napangiti si Mary nang sabihin iyon ng binatilyo. Natumbok nito ang katangian ng kanilang triplets. "Ay, pero hindi siya basta nakikipagkaibigan. Kailangan niyang magpaalam sa aming mga magulang, lalo na kay Papa. Kaya kung gusto mong makipaglapit sa kanya, pumunta ka sa aming bahay. Bibigyan kita ng aming address." Hirit pa ni Mary. May naisip na naman itong kapilyahan, ngunit hindi inurungan iyon ng binatilyo.
Buo ang loob na kinuha nito ang kanilang address dahil gusto nitong makausap ang kanilang ama. Nagkatinginan si Mary at Maria. Nag-uusap ang dalawa gamit ang isipan. May iba ka na namang binabalak ano? Tanong ni Maria. Relax. Kikilatisin lang natin ang gusto ang lalaking ito. Siyempre. Susukatin na rin ang sinseridad. Mamaya, iba pala ang balak nito. Payag ka bang papaiyakin lang ng lalaking ito ang ating kambal? Sobrang bait pa naman ni Marie. Malamang mabilis lang maloko ito kung sakali. Paliwanag ni Mary. Sa bagay, pero anong plano mo? Tanong ni Maria. Basta, akong bahala. Sagot naman ito. Kayong dalawa, Ate Mary at Ate Maria, kahit kailan talaga napakapilya ninyo. Saad ni Marie. Nababasa niya ang utak ng mga kambal niya at kanina pa niya gustong sumabat sa mga ito. Aba, ikaw din naman ha. Santa-santita ito. Oo, tahimik ka lang dahil isa kang dakilang introvert. Pero kung sa kapilyahan, sama-sama tayong tatlo uy. Saad ni Maria na nakataas ang kilay. Oo na. Tigilan niyo na ang taong ito. Mukha namang mabait eh. Nakakaawa na. Saad ni Marie. Si Josh ay palipat-lipat lang ang tingin sa triplets. Kahit walang salitang lumalabas sa bibig ng tatlo, ay ramdam nito na nagkakaintindihan ang tatlo sa pamamagitan lamang ng mga mata ng mga ito. Nakaramdam ito ng pagiging awkward. Ngunit pinilit nitong lakasan ng loob na harapin ang tatlo. Nang maibigay na ng tuluyan na Mary ang kanilang address, ay nagpaalam na sila sa binatilyo. Ibang seksyon si Maria at Mary. Habang magkatulad ng seksyon naman, sina Maria at Diyos. Kaya sabay silang patungo sa kanilang classroom. Pasyensya ka na sa mga kambal ko ha. Mga pilya talaga ang mga iyon. Pero mababait sila. Promise. Aniya sa kaklase. Ayos lang, naintindihan ko. Oo nga pala, mamayang gabi ha. Pupunta ako sa inyo. Dadalawin kita at gusto ko rin makausap at makilala ang mga magulang mo. Kung ayos lang sa'yo. Depende sa'yo. Tipid na sagot ni Mare. Ngumiti lang si Josh. Kinagabihan nga ay nagpaalam na ito sa tiyahin na may pupuntahan. Sabado kinabukasan niyan, kaya pinayagan na rin ito ng tiyahin. Minabuti rin iyon ng tiyahin ni Josh upang lubusan na itong makalimot sa sakit ng pagkawala ng mga magulang nito. Sa sobrang tindi ng pinagdadaanan ng binitilyo, kaya awang-awa ang tiyahin nito. Nakabantay ang dalawa sa pagdating ni Joe sa kanto. Nang mamataan ang dalawa ang papalapit na binitilyo, ay doon na sinimula ng mga ito ang naiisip na kalokohan. Nagtaka si Diyos nang biglang nag-iba ang mga tanawin sa kanyang paligid. Kanina lang ay nababasa na niya ang kanto na nakasulat sa address na ibinigay ni Mary. Ngunit bigla na lang itong naging tila isang Disneyland. Nakikita kasi niya ang napakalaking palasyo na may napakataas na gate at napapaligiran ng maraming kawal. Sana pala nagpahatid na lang ako ng tricycle para hindi ako maligaw. Anito sa sarili habang tanaw ang palasyo mula sa di kalayuan. Napahanga ito dahil hindi nito akalaing makakita ng isang palasyo sa lungsod. Kahit minsan ay hindi ito naikwento ng tiyahin niyang si Aling Dolores. Parang sa napanood nitong cartoon movie noon, kagaya ng Barbie. Kahit lalaki si Josh, ay nakahiligan itong manood ng Barbie, kasabay ang mga pinsan nitong babae. Napansin ni Josh na tila pabalik-balik lang siya sa dinadaanan. Napagtanto ng binatilyong naliligaw siya, kaya nag-alala siya ng gusto. Hindi niya alam kung saan na ang daanan para makauwi na lamang. Pakaramdam niya ay nakailang oras na siyang naroroon at pabalik-balik lang.
Pinagpapawisan na rin siya ng malapot at nakaramdam na ng takot. Lalo na at walang ibang naroon na matatanaw niya sa di kalayuan, kundi ang mga kawal. Kapag kaya lalapit ako sa kanila para magtanong, hindi kaya nila ako hulihin o ikukulong? Nag-aalang ang tanong ni Joe sa sarili. Isang babaeng lumabas ng gate, sakay ng kabayo. Napaawang ang bibig ni Diyos dahil unang pagkakataon niyang makakita ng kabayong kulay ginto. Sobrang haba ng buhok ng babaeng sakay ng kabayo. Maalon ito na abot hanggang sa likuran ng kabayo na inuupuan nito. Napatingin ito sa kanya kaya nakaramdam siya ng takot. Pagaramdam niya hindi ordinaryong taong kanyang makakaharap. Napakaganda nito at napakaputi. Anong ginagawa mo dito, binata? Takang tanong ng babaeng nakasakay sa kabayo. Paumanin po. Pero mukhang naligaw ako dito. Nauutal na sagot ni Josh. Mukha nga. Alam mo bang bawal ka dito? Kung hindi ka naman iniimbintahan. Nako, pasyensya na talaga. Hindi ko na uulitin. Uwi na po ako. Papituruan niyo po ako ng tamang daan pa uwi. Pakiusap niya sa babae. Abay, mukhang mabait ka namang bata. Ako nga pala si Prinsesa Latika. Ihatid kita sa labas ng lagusan. Bakit iba kasi nandito? Paano ka naman naligaw dito? Tanong ni Latika. Kasi may naisa na akong dalawin. Kaso ay naligaw ako at napunta dito nang hindi ko alam. Ako nga pala si Josh. Sinong pupuntahan mo? Si Marisana. Gusto ko rin makausap at makilala ang mga magulang niya. Gusto ko lang maging kaibigan si Marie. Kaso, napaka-strikto ng kanyang mga kakambal. Kaya naisipan ko na mas mabuting kilalanin ko na rin ang kanilang mga magulang. Sigurado kong mababait sila. Litanya ng binatilyo. Natahimik sa Latika nang marinig ang pangalan ng mga pamangkin. Pumasok na rin sa utak nito na posibleng sinadya ng mga ito na iligaw si Josh. Nailing na lamang si Latika sa kapilyahan ng mga kambal. Hindi dapat ng mga ito ginawa yon. Paano kung ikakwento ng binatilyo ang nakita at magpasalin-salin ito sa bibig ng mga tao? Mahal na prinsesa, bakit natahimik ka? Tanong ni Josh. Wala naman. Halika na. Ihatid kita sa labasan. Salamat po, mahal na prinsesa. Nito. Tahimik na inahatid ni Latika si Josh sa lagusan. At nang makalabas na ito, nasilip ito sa suot na relo. Hala, hating gabi na pala. Saan ko hanap ng masasakyan ito? Nag-aalalang saad ng binatilyo. Muli na namang nag-alala si Latika kay Josh. Naisip na lamang nito na ihatid ang binatilyo sa bahay nito. Kita mo na itong kanahinatnan mo. Ba't ka kasi nagpunta sa lugar na di mo kabisado? Ani ng engkantada. Hindi sumagot ang binatilyo. Sabihin mo sa akin kung saan ka nakatira. Ihahatid kita. Inutusan ito ng prinsesa na ipikit ang mga mata. Pagmulat ni Diyos ng kanyang mga mata, nagulat siya nang makitang nasa bakuran na siya ng bahay ng kanyang tiyahin. Mahal na prinsesa, bakit nandito agad tayo? Hindi pa tayo nakapaglakbay Hindi rin tayo bumiyahe. Aniya. Napangiti na lamang si Latika at magpapaalam na sana nang may tumawag kay Josh. Josh, nakong bata ka. Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Nag-alala na masyado ang tiyang Dolores mo. Saan ka ba galing at sino iyang kasama mo? Tanong nito. Hindi inasa ni Latika na may makakita sa kanya sa pagkakataong iyon.
Nakalimutan nitong gamitin ng mahika para maging invisible sa iba at tanging si Diyos lang ang dapat makakita dito. Hindi pa naman ito sanay makipaghalubilo sa iba, lalo na sa mga mortal. Kuya Luis, sa Prinsesa Latika po, siya ang naghatid sa akin pa uwi. Nang tumingin si Latika sa binata, ay napabunghalit ito ng tawa. Nagulat pa si Latika sa naging reaksyon ng binata. Hindi mo naman sinabing may bok parid kang dinaluhan. Ikaw pa talagang nagpahatid sa babae. Uy Diyos, mahiya ka naman. Saan nito? Anong bok parid? Kunot noong tanong ni Latika kay Diyos. Anong hindi mo alam ang bok parid? Isunuot mo na ang costume ni Snow White oh. Uy ka naman ng binata sabay tawa. Napakanot pa rin ng noo si Latika. Anong nakakatawa sa suot ko? Halos galit na ang boses na Latika. Napaseryoso ang mukha ni Luis nang makitang seryoso ang kaharap. Napuno rin ng tensyon si Josh. Noon lang niya napagtanto na hindi ordinaryong tao si Latika. Naalala niya noong nasa probinsya siya. Madalas siyang may baon na langis dahil ayon sa kanyang lola, maraming engkanto na naninirahan lalo na sa kanilang bugarin, kung saan maraming punong balete ang kanilang madadaanan. Ganito mga damit din ang suot ng mga nilalang na laging kinakwento ng lola niya noon. At ang kahiwagaan na nangyari sa kanya kanina lang, hindi siya nagkakamali. Ibang nilalang si Latika. Isa itong immortal, kaya nakaramdam siya ng pagkabahala. Paano kung masamang nilalang pala ito? Kaya pala Prinsesa Latika ang pangalan nito. Isa pala itong prinsesa sa kanilang mundo. Noon lang napagtanto iyon ni Josh. Kuya Luis, pumasok na po tayo dahil malalim na ang gabi. Prinsesa Latika, ipagpaumanhin mo po itong pinsan ko. Salamat po ulit mahal na prinsesa. Wika ni Josh. At pinilit na hinila si Luis papasok. Nagpupamiglas ito at nilingon pa si Latika. Ngunit biglang nawala ang dalaga. Nasaan na? Saan ba napuntang babaeng yun? Takang tanong ni Luis. Bigla itong kinalabutan at nanayo ang mga balahibo sa batok, pati mga kamay. Usang gala Diyos, ano to? May isinama kang multo sa bahay? Saan nito nahalatang natatakot? Kuya Luis naman, tahimik ka naman. Anong multo ang pinagsasabi mo? Malamang andyan lang niya nagtatago. Ang kulit mo kasi. Saan ni Diyos sa pinsan niya? Lingid sa kaalaman ng mga ito, ay nasa harapan lang si Latika. Naging invisible at lihim na nakamasid sa pagtatalo nilang dalawa. Hanggang sa pumasok na ang mga ito sa loob. Napagdesisyon na rin ni Latika na bumalik na sa kanilang mundo. Hindi na naglakas loob pa si Diyos na bumalik sa kanila mari. Natatakot na itong muling maligaw at makasalamuha muli ang ibang nilalang. Ayon kasi sa kanyang lola noon, kapag nagustuhan ng mga elemento ang isang tao, ay dinadala ng mga ito sa kanilang kaharian. Natatakot itong mangyari iyon. Araw ng Lunes, tahimik si Diyos na naglalakad sa pasilyo ng paaralan. Nang biglang may tumawag mula sa likuran nito. Paasa ka Diyos, duwag ka naman pala. Sabi mo, pupunta ka sa bahay namin. 3 gabi kaming naghintay ba't di ka sumipot? Tanong ni Mary. Nagpunta ako Biyernes ng gabi nang sinubukan kong hanapin ang sinulat mong address. Kaso naligaw ako. Hindi ko alam kung bakit napunta ako sa isang palasyo. Nang tanungin ko naman si Tiang Dolores wala naman daw ditong gano'n na residente. Kaya ang hula ni Tiang ay naligaw ako at napunta sa mundo ng mga elemento gaya ng engkanto. Paliwanag ni Diyos. Napangiti si Maria at Mary.
Alam nila iyon dahil sila mismo ang nagbukas ng portal para makapasok ito sa loob. At iyon na nga, hindi nila alam ang sumunod na nangyari. Dahil biglang naglambing ang kanilang mama Criselda at papa Sapiro. Gusto ng mga itong manood sila ng pelikula na Viva Max, hindi joke lang, nasabay-sabay. Kaya hindi ang mga ito makalabas ng kwarto. Hindi na nila alam kung ano ang nangyayari kay Josh. Ngunit alam naman nila na makakauwi pa rin si Josh ng ligtas. Hindi nga lang nila alam kung saang teritoryo ito napadbad. Ganito na lang, kaarawan namin sa susunod na linggo. Kailangan mong pumunta para naman makilala mo si Papa. Gusto mong mapalapit kay Marie, hindi ba? Huling pagkakataon mo na yan. Wika naman ni Maria. Sige, saan yung naroroon ako? Nito. Nagpaalam na itong pumasok sa classroom nito. Sabay na rin si Marie dahil iisang section lang ang dalawa. Tumango lang si Maria at Mary. Matapos nga magpaalam ni Marie sa kanilang dalawa, ay naglakad na rin sila patungo sa kanilang classroom. Seryoso? Tanong ni Mary habang naglalakad. Oo, syempre. Halata namang seryoso ang tao. Kita mo na. Niligaw na natin minsan. Buti na lang hindi na pagtripan doon. Hindi pa naman natin nabantayan. Sagot ni Maria. Paano? Si Mama at Papa ay ayaw tayong palabasin ng kwarto. Kaya nga eh. Ngayon, kailangan nating bumawi. Hindi naman tayo ganun kasama eh. Sa bagay, tama nga naman. Mukhang mabait naman talaga si Josh. At saka, para na rin magkaroon naman ng kaibigan iyang si Marie. Ewan ko lang paano natiis ni Marie ang magkulong buong araw sa kanyang kwarto. Kung hindi pa natin pupuntahin ay hindi lalabas. Wika ni Mary. Kaya nga, magandang bagay na may isang Diyos na naglakas loob na kaibiganin si Marie. Ang ibang kaklase kasi niya ay mukhang nawerduhan sa kanya. Alam mo naman na snubber din ang kambal natin niyon. Wika ni Maria. Hindi na natuloy ang kanilang usapan nang sabungad na sila ng pintuan. Nasa loob na kasi ang kanilang guro at mukhang magsisimula na sa kanilang panimulang leksyon sa araw na iyon. Nung dumating ang araw ng kanilang kaarawan, sobrang abala ang lahat. Pandaming 3 pa lang nila na kaarawan, ngunit aakalain mong dibonan nila kung paghandaan sila ng kanilang mga magulang. Hindi na sila magtataka pa dahil simula nung maliit pa lamang sila, ay lagi namang enggrande ang kanilang kaarawan. Madalas nga lang mga engkanto lahat ang kanilang panauhin. At sa pagkakataong iyan, magkahalong tawa at engkanto na dahil marami sa kaibigan ni Mary ang dadalo. May mga inimbitahan din si Maria at si Marie ay malamang si Diyos lang ang makakapunta dahil wala naman itong naging kaibigang iba. Hindi rin mawawala ang kanilang lolo Argos at ang mga tiyahin nilang sina Prinsesa Naida at Latika. Walang kaarawan na hindi ang mga ito dumalo. Lagi ang mga itong may dalang regalo na mamahaling ginto na palamuti na galing pa sa mundo ng mga ito. Hindi pa tapos magpaganda. Grabe naman yan ang tagal. Reklamo ni Prinsesa Latika sa kanilang 3 na kanina pa nag-aayos ng kanilang muka. Tita, dapat maganda kami sa paningin ng lahat. Araw namin ito, di ba? Sagot ni Mary. Ay, kahit hindi naman kayo maglagay ng kolorete sa muka, ay maganda pa rin naman kayo. Masyado na kasi kayong na-impluensyahan sa mga nakasanayan ng mga tao. Ay, syempre teta, tao rin kami. Sabat naman ni Maria. Inkantao kayo, kasi nakahalo sa inyo ang dugo namin, o di ba? Ngising wika ni Latika. Natawa na lang din ang 3. Noon lang nila napansin na mapagbiro din ang kanilang tiyahin. Gayong hindi naman ito ganun dati. Sobrang seryoso nito, kaya malamang ay may naka-impluensya din dito na iba. Maiba lang tayo. Sino sa inyong 3 ang
Pilyang niligaw ang isang binatilyo sa mundo ng mga engkanto? Tanong ni Latika sa tatlo. Napatingin bigla si Marie sa dalawa niyang kambal. Duda agad siyang si Diyos ang tinutukoy ng kanilang tiyahin. At alam niyang dalawa niyang kambal ang may pakana. Palipat-lipat ang kanyang tingin sa dalawa. Halos pareho ang reaksyon ng mga ito. Naku, sinasabi ko na nga ba, saad ni Latika. Wala akong kinalaman dyan, tita. Itong dalawa, sigurado akong sila na naman ang may gawa kay Diyos ng bagay na iyon, sabat ni Marie. Nako, tumpak nga. Si Diyos nga yung mabait na batang hinatid ko sa kanilang bahay. Bakit? Sino bang nililagawan niya? Hindi naman siya nanligaw, tita. Gusto lang niyang makipagkaibigan sa akin. Kaso itong dalawang ito, sobrang uwi. Sagot ni Marie sabay turo sa kanyang dalawang kambal. Abay siyempre, kapag makipagkaibigan, matik yun. May balak naman ligaw. Sabat ni Mary. Sobrang abansi kasi ng mga utak niyo. Sagot ni Marie. Nako, bilisan niyo na. Mamaya ay magtatalo pa kayo dahil dyan. Bilisan niyo na lang dyan dahil naghihintay na ang mga bisita sa baba. Saad ni Latika at nagpaalam na para lumabas. Samantalang mangang-manga si Diyos nang makita ang napakalaking bahay nila Marie. Hindi nito lubos sa akalaing ganon kayaman ang triplets. Bigla tuloy itong nanliit sa sarili. Paano ito nagkaroon ng lakas na loob para makipagsabayan sa katulad ni Marie na isa pa lang parang bilyonarya. Ngunit buo na ang loob nito. Malapit ang loob ni Diyos kay Marie. At patutunayan nito na hindi ang pagiging mayaman nila Marie ang dahilan kung bakit malapit ang loob nito sa dalaga. Sa malawak na bakuran nila Marie, dinaos ang pagtitipon. Maraming naroon at tila ba hindi si Diyos na imporma na kailangan palang mag-costume ng tulad ng namit ng misteryosang babae na naghatid sa kanya noong nakaraang naligaw siya. Ang gaganda at ang puti ng mga babae. Ang mga lalaki ay ganon din. Tipong may dugong banyaga ang mga ito. Abalang nag-uusap at tila ba walang pakialam sa ibang naroroon na nagsusuot lang ng mga simpleng damit. Ay, sa anong panahon bang estilo ng damit na dapat suotin sa pagtitipon na ito? Bakit parang panahon pa yata ito ng mga Kastila? Pero ang kaganda. Di ba sila naiinitan? Tanong ni Diyos sa sarili nito. Biglang lumabas ang isang pamilyar na mukha. Si Latika iyon. Na naglalakad patungo sa karamihan. Pareho ang estilo ng damit nito sa karamihang naroroon. Magiliw nitong hinarap ang mga bisita. Ilang sandali pa ay namataan si Diyos ng babae. Mabilis itong lumapit sa kanya. Nandito ka rin pala, Diyos. Imbitada ka pala ng triplets. Wika nito habang papalapit pa lang sa kanya. Opo. Kilala mo pala sila Marie? Sagot ni Diyos. Oo, siyempre. Pamangkin ko ang mga iyon. Nagulat si Diyos sa sinabi nito. Mas lalo pang nahiwagaan ang binatilyo. Kung pamangkin ito ang tatlo, ibig sabihin, may kakaiba rin sa pagkatao ng tatlo. Tahimik lamang siya kahit iyon ang nasa isip niya. Ilang sandali pa ay lumabas ng triplets, suot ang napakagarang damit na may nagniningning na palamuti sa bawat borda. Napaka-elegante ng mga itong tignan. Maraming mga katulad niyang mga kaedaran rin na triplets ang naroroon at nagpapalakpakan ng makita ang tatlong palabas. Nakisali na rin siya at aminin niyang hirap pa rin siyang kilalanin kung sino sa tatlo si Marie. Wala pa namang pinagkakaibang mukha ng mga ito. Katapos ng pasasalamat, isang babayang tinawag upang kumanta sa gitna. Malamang ay isa sa mga kaklase at kaibigan nila Maria at Mary. Nagpalakpakan ng lahat sa ganda ng boses nito.
Hindi pa man nangangalahati ang programa nang biglang may liwanag na bumungad malapit sa triplets. Hindi naman iyon nakakasilaw. Sakto lang na makikita kung sino ang lumabas mula roon. Lahat ay doon napunta ang atensyon. Maraming nagtataka at ang iba ay tila nabahala. Sobrang bilis na mga pangyayari. Ang bilis ng kilos ng bawat isa. Akmang kukunin ng mga ito ang triplets. Ngunit mabilis na nahawakan ni Sapiro ang isa sa mga triplets. Kaya hindi nagawang makuha ng mga lalaki. Ang isa sa mga triplets naman ay naipagtanggol rin ni Asol, kaya hindi rin nahatak ng mga kawal. Ngunit ang isa na malapit sa liwanag ay hindi nakawala dahil mabilis na nahatak ng 4 na lalaki. Malapit doon si Josh, kaya nagbabagsakali itong mailigtas ang isa sa mga triplets. Ngunit tanging sidsera ng bestida ng dalagita ang nahawakan ni Josh. Hindi inasahan ng binatilyo na mapasama siya sa hinuli ng mga ito. Saktong naisara agad ang lagusan, kaya walang ibang nakasunod. Tanging silang dalawa lang. Diyos, bakit ka sumama? Sigurado akong masama ang balak ng mga ito. Mapapahama ka rin. Ikaw ba yan, Marie? Oo, Diyos. Biglang lumakas ang loob ng binatilyo nang marinig niya ito. Hindi na ito natatakot kung ano man ang mangyayari sa kanila. Batid ni Diyos na hindi mga ordinaryong tao ang kanilang kaharap. Doon na rin napagtanto ni Diyos na hindi ordinaryong tao ang ibang bisita ng triplet sa kaarawan ng mga ito. Ayos lang, ano man ang mangyari sa akin dito, Marie. Mag-isa naman ako sa buhay. Tapatin mo nga ako. Bakit parang hindi karaniwan ang pangyayaring ito? Ibig kong sabihin ay, bakit parang may ibang mga elemento yata na mga may balak na hindi maganda sa inyo? Tanong ni Diyos kay Marie. Dahil hindi kami mga ordinaryong tao lang, Diyos. Inkantao kami. Ibig sabihin, may dugo kaming engkanto. Ang aking ama ay anak ng engkanto, kaya ganito ang aming katauhan. Liwanag ni Marie. Pero sana, huwag mong ipagkalat sa iba dahil ikaw lang ang tanging nakaalam ng tungkol sa aming katauhan. Dugtong pa ni Marie. Naputo lang kanilang pag-uusap ng isang babaeng lumapit sa kanila. Nakangisi ito habang papalapit sa kanila. Ngunit tumaas ang kilay nito nang makita si Diyos. At bakit may totoy na naligaw sa ating mundo? Sinong may sabi sa inyo na damputin nyo, pati ito? Tanong ng babae. Maganda rin ito at mahaba ang buhok. Walang linya sa ilalim ng ilong. Doon lang napansin ni Diyos iyon. Naalala niya si Prinsesa Latika. Wala rin itong linya sa ilalim ng ilong. At ayon sa kanyang lola, kapag ganito ang makakasalamuha mo, ibig sabihin ay engkanto ito. At paniguradong nagustuhan ka ng ganitong nilalang, kaya sila nagpapakita sa iyo. Ngunit sa tagpong iyon, hindi niya sadyang mapunta sa mundo ng mga ito. Pangalawang beses nang mapunta si Diyos sa mundo ng mga ito. Paumanin po, pero bakit niyo po ipinadukot si Marie? Kaarawan nilang 3 ngayon, kawawa naman ang mga magulang nila. Wika ni Diyos. Wala akong pakialam, mabuti ngang magdusa sila. Sagot naman ng babae. Ano bang naging kasalanan ko sa inyo? Bakit ang tindi ng galit ninyo sa amin? Tanong ni Marie. Sobrang tindi. Dahil sa ginawa ng ama mo sa akin, nasira ang buhay at mga pangarap ko. Ikakasal na kami ngunit tumakas siya at mas pinili ang babaeng mortal kaysa sa akin na katulad niyang immortal. Ginawa iyan ni Papa? Tanong ni Marie. Oo. Ginawa ni Asol iyan. Halos mabaliw ako ng mga panahong iyon. Asol? Pero, si Papa sa pero ang aking ama.
Hindi siya asol. Siya ay akin lamang tiyuhin. Sinungaling, hindi mo ako maloloko. Kayo ay anak ni Asol na inalagaan ng Lorena na iyon. Giit ni Prinsesa Alicia. Mali kayo. Si Tia Lorena ay asawa ni Tio Asol at hindi namin sila mga magulang. Tumahimik ka. Nakita mismo ng dalawang mga mata ko kung paano naging masaya ang mag-asawang iyon habang inaalagaan kayo. Kaya gagawin kong miserable ang buhay nila. Papatayin ko kayong tatlo. Ito na ang tamang oras. Malalaki na kayo kaya marami na kayong nabuong mga alaala. Mas marami, mas matindi ang sakit. Litanya nito pagkatapos ay humalakhak ng sobrang lakas. Nailing na lamang si Mare habang pilit na ipiniliwanag sa engkantada ang totoo. Maniwala kayo. Walang anak sila Tio Asol magpahanggang ngayon. Malaki ang trauma ni Tia Lorena sa lalaki dahil sa kanyang pinagdaanan. Maniwala kayo sa akin. Giit pa rin ni Mare. Ngunit walang balak na makinig sa kaniyang Prinsesa Alicia. Saktong lalapit ito kay Mare nang biglang nagsulputan si Asol sa Piro, Naida at Latika. Tila hindi naman nagulat si Prinsesa Alicia nang makita ang mga ito. Anong balak mo sa mga anak ko, prinsesa ng mga engkantadang itim? Tanong ni Piro dito. Biglang humalakhak si Prinsesa Alicia. Malalim ang titig nito kay Asol. Walang ibang nakakuha ng atensyon nito, kundi si Asol lang. Kumusta Asol? Alam mo ba, halos 6 na taon akong nagkulong sa aking tore. Nang malamang tumakas ka at hindi pumayag sa pinagkasunduan ng ating mga magulang. Para akong baliw at wala akong ibang ginawa roon, kundi ang ipinta ang iyong mukha sa bawat sulok. Bakit Asol? Bakit mas pinili mo ang babaeng mortal kaysa sa akin? Prinsesa Alicia, alam mong hindi hawak natin ang ating mga puso. Hindi ko sinasadyang mahulog ang loob ko sa isang mortal. Kaya patawarin mo ko. Walang kasalanan ang mga pamangkin ko sa galit mo sa akin. Kaya pakiusap, pagkawalan mo siya. Hindi mo ako mauuto Asol. Nakita ko kung paano mo inalagaan ang mga batang iyan. Sinubaybayan ko kayo noong mga nasa 6 hanggang 7 taon pa lamang sila. Kaya nangako ako sa aking sarili na pagkalipas ng 10 taon, babalik ako sa mundo ng mga tao at uawasakin ko ang buhay niyo. Litanya ng prinsesa. Mali, Prinsesa Alicia. Pamangkin ko si Mare, kaya huwag mo siyang idamay. Hindi pa ako nagkaroon ng anak. Paliwanag naman ni Asol. Ngunit ayaw pa rin maniwala nito. Walang magawa ang apat kundi ang labanan nito, kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Sandata laban sa sandata. Maraming tauhan si Prinsesa Alicia, ngunit talo ang mga ito ng 4 na magkakapatid. Gamit lamang ang espada. Unti-unti nang nauubos ang mga tauhan nito, ngunit ayaw pa rin sumuko ni Prinsesa Alicia. Sobrang tindi ng namuong galit sa dibdib nito. Halos dumilim na ang paligid dahil sa mga buhangin na nililipad ng hangin sa kanilang paligid. Natatakot na rin si Maria Diyos dahil may mga elementong naglabasan sa likod ng Prinsesa Alicia. Ang pangit na mga mukha ng mga nilalang na ito. Malalaki ang mga mata at bibig, maging ang mga tenga nito. Bilog ang mukha ngunit sobrang liit na mga ilong. Nagbabaga ang mga mata. At buong tapang ang mga itong sumugod sa 4 na magkakapatid. Ngunit doon napahanga si Marie sa taglay na kapangyarihan ng mga ito.
Aminado siyang may taglay siyang kapangyarihan na noon pa niya nadiskubre at pilit na tinatago. Ngunit hindi ganun pa ito kalakas. Napasigaw pa siya nang biglang magbuga ng apoy ang mga elemento sa likod ni Prinsesa Alicia. Ngunit hindi ng mga ito kaya ang apat. Dahil may harang ang mga ito na kapangyarihan upang hindi maabot ng apoy. Kita niya kung paano talunin ng apat na magkakapatid ang napakaraming nilalang. Hanggang sa tuluyan ng tumakas si Prinsesa Alicia. Patakbong lumapit si Marie sa amang si Sapiro. Iumakap siya ng mahigpit sa ama at hindi napigilang maiyak. Sino ang babaeng iyon? Bakit siya galit kay Tio Asol? Inakaalap ang anak ako ng Tio. Pasensya na Marie, mahabang kwento. Pero ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon. Sabat naman ni Asol. Nabaling ang atensyon nilang lahat kay Josh. Napayo ko ang binatilyo nang makitang napatingin ang lahat sa kanya. Paano yan? May nakapasok na naman sa ating mundo. Wika ni Prinsesa Naida. Huwag kang mag-alala aking kapatid. Pangalawang pagkakataon na ito ni Diyos na makapasok sa ating mundo. Mukhang itidadhana siyang magkaroon ng pagkakataon na matuklasan ang ating nakatagong daigdig. Pero huwag kayong mag-alala. Mabait si Diyos. Sigurado namang mapagkakatiwalaan natin siya. Hindi ba, Josh? Tanong ni Prinsesa Latika kay Josh. Opo. Oo naman po, mahal na prinsesa. Nauutal na sagot ng binatilyo. Mas mabuti at kung ganon. Taas noong sagot ng prinsesa. Agad na binuksan ni Sapiro ang lagusan palabas ng mundo. Pagkarating nila roon ay madaling araw na. Wala nang mga panauhin. Nagpa siya ulit si Prinsesa Latika na ihatid si Diyos sa bahay nito. Pagalang naman na nagpaalam ang binatilyo sa dalaga at kay Sapiro, maging sa mga kapatid nito. Isyensya ka na, Josh. Baka pwedeng kumain ka muna bago umalis. Sigurado akong gutom ka na. Ako kasi kanina pa gutom. Kaarawan nga namin pero hindi naman ako nakakain. Reklamo pa ni Marie. Mabuti pa ngang sumabay na muna kayong kumain ni Diyos bago ko siya ihatid. Sabat naman ni Latika. Pinaunlakan iyon ng binatilyo. Ngunit naiwan silang dalawa sa mesa dahil kanya-kanyang paalam na ang apat na magkakapatid. Si Sapiro ay pupuntahan din ng asawang si Crisilda at ang dalawang kambal ni Marie upang maisigurado kung nasa maayos na kalagayan ang mga ito. Nahiyang magsalita si Marie dahil hindi siya komportable, lalo na at natuklasan ni Josh ang kanyang tunay na katauhan. Ngunit mukhang nabasa iyon ng binatilyo, kaya ito na ang unang nagsalita. Huwag kang mag-alala, Marie. Hindi nagbabago ang dating paghanga ko sa iyo. Para sa akin, ikaw pa rin ang babaeng nakilala ko ng sobrang bait. Hindi lang pala iyon kung tutuusin, kasi napakayaman ngunit sobrang simple. Mukhang ako nga dapat ang mahiyang lumapit sa iyo kung ganito. Sinong kagaya kong mahirap ang maglakas loob na makipaglapit sa isang kagaya mo? Ang kapalyatan ng aking mukha nito, litanya ni Josh. Naku, huwag mong isipin ang bagay na iyan. Hindi ko iniisip na mas angat kami dahil sa pera. Ang sabi ng aming ama, hindi ang mga iyon mahalaga, kundi kasangkapan lang upang mabuhay sa mundong ito. Sa amin kasi, kahit walang pera, kahit maraming ginto, baliwala lang sa amin yun kasi nabubuhay kami. Nang simple lang. Tama rin naman, Marie, ngunit sobrang hanga ako sa pamilya mo.
Sobrang bihira lang ang kagaya niyo, sagot ni Sapiro. Napangiti lang si Marie. Matapos nilang kumain ay nag-usap muna silang muli saglit bago tuluyang nagpaalam si Josh. Nag-aabang naman dito si Latika sa may pinto. Malawak ang ngiti nito sa mukha. Parang ayaw mong umalis ah. Wika ng prinsesa kay Josh. Pasensya na po, prinsesa, kung napagintay kita. Walang anuman basta walang halong masamang intensyon ang pakikipagkaibigan mo sa pamangkin ko. Wala ka namang magiging problema. Opo, prinsesa. Tanging sagot ni Josh. Kahit totoo ang pagkikipaglapit nito kay Marie, ay nakakaramdam pa rin ito minsan ng takot. Takot na baka gamitan ito ng kapangyarihan para sukatin kung gaano ito katotoo kay Marie. Ngunit sa huli, ay naging libas-masok na si Josh sa malaking bahay. Napatunayan ni Josh na totoong mabuting nilalang ang pamilya ni Marie. Ito man itanggap rin ng pamilya, lalo na ng mga kapatid ni Marie. Hanggang sa 3 taon nang nakaraan, parang kailan lang, sa unang taon pa lamang sila ng high school. Ngayon ay magtatapos na sila at may kanya-kanya ng pangarap sa buhay. Si Maria ay gustong maging doktor. Si Maria ay gustong tahakin ang propesyon ng mga magulang nila. At ang pagiging manananggol o abogasya, iniidolo kasi nito ang ama at ina. Si Mary naman ay gusto maging political science. Nais nitong pasukin ang mundo ng masilimuot na politika. Gusto na ring wakasan ni Mary ang katiwalayan sa gobyerno. Maraming naghihirap at ang mga nasa pwesto ay payaman lang ng payaman. Simula magkaapak niya sa high school ay nabuksan ang kanyang isip sa larangan ng politika. Dahil sa nakikita niya sa paligid at sa pagiging curious ay tahimik siyang nagmatsyag at nakiramdam. Sa pamamagitan ng media at teknolohiya, napagtanto niyang iba ang kalakaran sa politika at gusto niya itong mabago. Uumpisa niya sa mababa hanggang maakyat niya ang taas. Pasok ng malaking bahay ang kotse na sinasakyan ng triplets. Nang biglang pinagbabaril ng mga armadong naka-riding in tandem. Suot ang itim na helmet at damit. Nakakatakip ang mukha kaya hindi ang mga ito nakilala. Si Maria ang napuruhan dahil ito ang nasa front seat. Sumigaw ng sobrang lakas ang katulong na siyang nagbukas ng gate. Saktong naroon si Lorena at Asol sa loob. Nang marinig iyon ni Asol, ay agad itong lumabas upang tignan kung ano ang nangyari. Wala itong narinig sa loob na putok ng baril dahil may silencer ang ginamit na baril ng suspect. Kaya nagulat na lang ito nang makita ang mga basag na salamin ng kotse. Agad pumasok sa isip nito ang mga pamangkin. Tintin ang kristal ng kotse kaya hindi kita ang nasa loob. Anong nangyayari, Ate Abel? Nag-aalalang tanong ni Lorena nang makita ito. Nagbabaril sila ng nakamotorsiklo. Hindi kita ang muka kasi may helmet na suot. Basta 2 sila. Ranta at nanginginig pang sagot ng katulong. Kita nito kung paano pinagbabaril ng ilang ulit ang kotse, lalo na sa harapan. Nang buksan iyon ni Asol, ay bumungad agad sa kanyang duguan at walang malay na si Maria. Iyakan sina Maria at Mary. Halatang trauma sa mukha ng dalawa. Lalo na ang pag-aalala sa kambal nilang marami ng dugo ang nawala sa katawan. Bilisan mo, Manong Udme. Umatras ka. Sa ospital tayo. Utos ni Asol. Sumakay na rin si Lorena sa likod ng kotse, katabi ng dalawa. Samantalang si Asol ay kinandong si Maria. Habang binabagtas ang daan patungo sa ospital, ay may kung anong Latin na inuusal si Asol. Pagkarating sa ospital, ay agad inasikaso agad ng mga doktor ang dalaga.
Samantalang si Lorena ay tinawagan ng kanyang ate Carcelda upang ipaalam ang nangyari sa anak nito. Saktong nasa law office ito na pag-aari nilang mag-asawa. Pareho sila ni Sapero na may kinakaharap na kliyente. Ngunit naputol ang usapan ng sabihin ni Criselda na nasa emergency room ang kanilang anak at nanganganib ang buhay. Halos paliparin na ni Sapero ang kanyang kotse upang marating agad ang ospital. Iyak ng iyak si Criselda. Hindi pa nila alam kung anong sanhi ng pagka-ospital ng anak at kung sinong anak ba dahil pinutol na agad ni Lorena ang linya. Gayunpaman, sobrang nabahala si Criselda kung sino man sa mga anak niya ang napahamak. Walang inang hindi nag-aalala kung kaligtasan na ng anak ang pag-uusapan. Kaya todo paalala rin siya sa Pero dito na kumalma at mag-relax at baka ito na naman ang aatakin sa puso dahil sa sobrang pag-aalala. Pagkarating nila sa ospital, ay diretso agad sila sa emergency room. Ngunit napag-alaman nilang nasa operating room na ang anak. Ano bang nangyari? Sinong nasa operating room? Nagtatarantang tanong ni Criselda. Iyakap ito ni Sapiro. Saktong lumapit ang kambal na sina Mary at Marie na umiiyak. Mama, si Maria po na baril. Umiiyak na wika ni Marie. Diyos ko, bakit? Anong nangyari? Umiiyak na rin si Criselda habang tinatanong ang dalawang anak. Nasa gate po kami ng bahay. Papasok nang biglang may dalawang nakamotorang dumating. Pinagbabarin nila ang kotse at si Maria, siya ang napuruhan. Tinamaan siya sa ulo at sa iba pang parte ng katawan. Kwento ni Mary. Iyakap ni Criselda ang mga anak habang si Sapiro ay nagalit ng sobra. Walang ibang pumasok sa isip nito kundi hanapin ang salarin. Sigurado si Sapiro na isa sa mga kalaban nila sa husgado ang may gawa. Hindi nito palalampasin ang lahat ng nangyari sa kanilang anak. Magbabayad ang dapat magbayad. Nagpaalam si Sapiro sa asawa at sinabing may importanteng lakad. Mahal naman, mas importante pa ba yan sa buhay ng anak natin? Kailangan kita dito. Saad ni Criselda. Mahal, walang may masamang mangyayari sa ating anak. Tsaka, para sa hustisya nila, ang lalakarin kong ito. Kaya huwag kang maglala. Nandito rin naman si Asol at Lorena. Pahayag nito sa asawa. Ate Criselda, nandito lang kami. Hindi ka namin iiwanan. Hayaan mo na si Kuya. Wika ni Asol. Tumango ito kaya tinungo na agad ni Sapiro ang kanyang kotse. Umanda ka sa akin, Leo. Aniya sa kanyang isipan. Alos paliparin na niya ang kotse patungo sa bahay ni Judge Leo. Ngunit pagdating doon ay wala ito. Walang magawa si Sapiro kundi daanin sa daas ang dalawang security guard na nagbabantay sa gate ng mayamang husgado. Sasabihin niyo sa akin kung nasaan nagtatago ang amo niyo. Kung hindi ay, tatabingi ang pisngi niyo sa akin. Maglalakad kayong nakaharap ang mukha sa likod. Gusto niyo ba? Pananakot ni Sapiro sa mga ito. Ngunit tinawanan lamang siya at binunutan pa ng baril. Ngunit nang may usalin sa Sapiro na kung anong Latin, ay nagmisto lang manikin ang dalawa na hindi makagalaw. Isa-isang kinuha ni Sapiro ang baril ng dalawa at isa-isang tinanggalan ng mga bala. Pagkatapos ay ibinalik ang dalawa sa wisyo ng mga ito. Pareho ang mga itong nagulat at nagtaka sa taglay na bilis ni Sapiro dahil sa pagkilos. Kinelyuhan niya ang isa sa mga ito at hakmang babaliin na sana ang liig. Ngunit nagmamakaawa ito. Susubihin ko na, pag ako, huwag ba akong patayin? Pagmamakaawa nito. Itinuro nito ang hideout ng judge, kaya balak na si Pyro na puntahan agad ito. Iyan naman pala.
Sumama kayo sa akin sa kotse. Ituro niyo sa akin kung saan ang hideout na yon. Anya. Mabilis nilang narating ang tagong lugar na iyon. Maraming tauhan ang nakapaligid, ngunit hindi iyon alintana ni Sapiro. Naging invisible siya sa paningin ng napakaraming tauhan na madadaanan niya bago marating ang lumang estilo ng bahay. Diretso siyang pumasok para hanapin ang nasabing judge. Nakita niya itong may kausap sa telepono at malutong ang alakak. Umupo na agad siya sa harapan nito, sabay kuha ng kopeta at sinalina ng alak. Nagulat ang judge nang mapansin ang presensya niya roon. Impakto ka. Paano ka nakapasok? Galit na tanong nito. Kalmado lang si Sapiro habang niyayarok ang laman ng kopeta. Pagkatapos ay matalim na tinitigan ng judge. Demonyo ka, Leo. Hindi ka marunong lumaban ng patas. Pati anak ko, idadamay mo pa. Humalakak ito na parang diablo. Pumapalakpak ng 3 beses at saka nakipagtitigan kay Sapiro. Napuruhan ba ang anak mo? Karma mo yan. Hindi ka kasi namimili ng kinakalaban. Uwi ka nito. Talaga ba? Kung ganon, hindi ka rin marunong kumalatis ng iyong binabangga. Uwi ka ni Sapiro. Napatingin ito sa kanya. Ngising kabayo si Sapiro habang inuusal ang panalangin Latin. Sunod niyan, ay tila may kung sinong nilalang na hindi makikita ang umatake sa judge. Isa-isang binali ang mga kamay nito. Kaya napasigaw ito sa sobrang sakit. Sunod ay ang mga paa nito. Nag-uumiyaw ito sa sakit ngunit tila walang pakialam si Sapiro. Sunod ay ang leg nito na inikot palikod. Hindi na nakasigaw at nakapagsalita ulit ang judge sa huling ginawa ni Sapiro. Yan ang nababagay sa mga katulad mo. Hindi ka dapat binubuhay pa. Saad ni Sapiro. Iniwan ni Sapiro ang judge na wala ng buhay. Hindi siya nakaramdam ng awa dito. Sa dami ng bias na kaso na hinarap nito, maraming talong kaso na naipanalo na. Hindi na dapat ito buhayin pa. Walang tamang hustisya kung ito pa rin ang magiging judge sa kanilang lungsod. Kaya oras na para wakasan ang kasamaan nito. Inunahan siya nito kaya tinapos na niya. Pagkarating sa ospital ay masayang ibanalita ni Crisilda. Naligtas ang operasyon kay Maria. Kailangan lang nilang hintayin na magising ang dalaga. Nasaan sila, Mari? Tanong ni Sapiro. Pinauwi ko na para makapagpahinga na. Isinaman nila na Asol. Saan ka ba kasi galing? Tanong ni Crisilda kay Sapiro. Tinapos ko na. Nilagay ko na sa kamay ko ang hustisya sa nangyari kay Maria, mahal ko. Sapiro naman, manananggol ka, dapat alam mo. Hindi na natapos ang sasabi ni Crisilda nang sapawan ito ni Sapiro. Demonyo ang may gawa kay Maria, kaya dapat nang tapusin. Marami ng buhay ang sinira ng demonyong iyon. Dahil nasa taas siya ng tugatog, mahirap siyang pababain. Mahal, kung idadaan pa natin sa batas, wala tayong makukuha ang hustisya dahil masyadong magaling ang demonyong iyon. Si Judge Leo ba? Oo, Crisilda. Wala nang iba. Matagal na niyang piniginita ng ating law firm. Dahil hindi niya madadala sa kanyang bayad. Kaya sa anak natin siya bumabawi. At hindi ko palalampasin ang bagay na iyon. Ang anak ko ay anak ko. Walang sino mang pwedeng manakit. Pero ang hayop na iyon, ang lakas ng loob niyang pag-isipang patayin ang mga anak natin. Kaya bago pa mangyari,
ang ibang bagay na yun sa iba nating anak. Tatapusin ko na ang kasamaan niya. Mahabang litanya ni Sapiro. Tanging pagbuga na lamang ng hangin ang nagawa ni Carsilda. Naintindihan niya ang galit na nadarama ng asawa. Kung tutuusin ay kulang pa ang buhay ng judge na iyon bilang kabayaran sa mga kasalanan na nagawa nito sa kanilang bayan. Kaya mas mainam na rin siguro na mawala ito. Salamat, mahal ko. Lagi kang nandyan para sa amin na mga anak natin. Dahil ikaw at ang triplets natin, ang buhay ko, mahal ko. Walang sino man ang pwedeng gumawa ng masama sa inyo. Tandaan mo, may kalalagyan sa akin oras na mangyari yan. Saad ni Sapiro. Samantalang nagising naman si Maria. Kalagitnaan ng gabi habang sinusuri ni Doc William ang kanyang kondisyon. Nagtama ang mga mata ng dalawa. May kakaiba sa mga mata ng doktor at hindi iyon matumbok ng dalaga. Nasaan ako? Tanong ng dalaga. Binibini, nasa ospital ka. Huwag ka mo nang gumalaw dahil kakagaling mo lang sa operasyon. Ako si Doc William, ang iyong urologist doctor at general doctor na rin. Naoperahan kita sa utak dahil isa sa mga bala ay tumama sa iyong ulo. Paliwanag ng doktor. Inikot ni Maria ang kanyang paningin. Nahalata ng doktor ang kanyang hinahanap, kaya ito na ang nagpaliwanag. Kakalabas lang ng papa at mama mo para bumili ng merienda nila. Ibinilin ka nila sa akin, kaya huwag kang mag-alala. Ligtas ka na rin sa bingit ng kamatayan, binibini. Yan ito. Ngumiti lang si Maria sabay titig pa rin sa gwapong doktor. Mas lalo naman itong nagpakyot ng mapansin na nakatitig siya dito. Napakaganda mo, binibini. Daig mo pa ang isang prinsesa. Wika pa ng doktor. Mas lalong kinilig ang dalaga. Alam niyang may edad na ang doktor kumpara sa kanya. Halata sa mukha nito. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang kiligin sa kagapuhan na taglay nito. Ngunit bigla niyang naisipan na baka may nobya na pala ito. Naku, huwag ka na pong magpakilig. Akala mo naman single ka. Baka mamaya, kapag nagkasalubong tayo sa daan, kasama mo ang iyong nobya, pagsisilawsan pa ako, saad ni Maria. Nako, yan ang hindi mangyayari dahil wala akong nobya. Sus, maniwala ako sa gwapo mong iyan. Wala talaga, wala pang babae na nagpatibok sa puso ko. Ngunit malapit na yata. Yan ito. Naku, binabati kita, Dok. Malapad ang ngiti ng doktor nang sabihin niya ito. Saktong bumukas ang pintuan at iniluwa ang dalawang kambal ni Maria. Mary, mabuti naman at dinalaw niyo ako. Wika niya sa dalawa. Oo, nakasalubong namin si Papa at Mama. Bumili ng makakain natin, kumusta ka naman? Tanong na Mary. Mukhang maayos naman. Salamat dito kay Doc William. Wika ni Maria sabay tingala sa doktor na nakaawang ang bibig. At halatang gulat na gulat ito nang makitang tatlo sila sa isang bubong. Ayos ka lang ba, Doc? Nagulat ka yata nang makita kaming tatlo, Ngising wika ni Mary. Parang ganun na nga, hindi ko akalaing triplets pala kayo. Sagot nito. Tawanan silang tatlo. Sinong mas maganda sa aming tatlo pa, Doc? Tanong ni Mary. So, hindi na kailangang tanungin pa. Siyempre si Maria. Kita mo naman kung paano niya titigan ang kambal natin. Kanina hindi ba? Ang lagkit. Sobrang nakakakilig. Wika ni Marie. Pinamulahan ng mukha ang doktor.
Napatitig naman si Mary kay Marie. Napakunot rin ang ulo ng kanyang kambal sa kanya. Bakit? Tanong ni Marie. Nagtaka lang ako sa'yo, babae. Alam mo na ang titig na malagkit. Abay, huwag mong sabihin na alam mo na rin kung paano umibig. Alam ko na. Kayo na rin ni Diyos, ano? Pambibisto na Mary. Hoy, hindi. Ito naman, magkalayo pa lang nga tayo. Hindi pa pwede ang bagay na iyan. Yari tayo kay Papa. Sagot ni Marie. Ay, ayos lang naman. Sekretong malupit natin. Wika ni Mary. Anong sekreto? Akala mo naman hindi mo babasi ni Papa ang utak natin. Sagot ni Marie. Yun lang. Engkanto kaya iyon. Saad ni Mary. Hoy Mary, Sigaw ni Maria. Sabay tingala sa natutuwang doktor. Aliw na aliw ito sa kanilang pag-uusap. kayong dalawa tumahimik kayo. Kung saan-saan na napupunta ang usapan yung dalawa eh. Reklamo ni Maria. Napasilip si Doc William sa kanyang orasan pagkatapos ay umubo para linisin ang lalamunan nito. Kasi naghihintay palang pasyente sa akin sa room 407. Babalik lang ako dito pagkalipos ng 4 oras ha, Maria. O kung may kailangan kayo, anytime. Pakipunta na lang sa nurse station para matawagan ako sa aking office. Paalam ng doktor. Salamat po, Doc William. Wika ni Maria. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ng aming kambal, Doc Gwapo. Saad naman ni Mary, sabay tilin na parang kinikilig. Ito talagang si Mary parang ewan. Reklamo ni Maria. Sa ramdam ko ang lakas ng chemistry niyong dalawa eh. Sagot nito. Kita mo to, may pa-chemistry pang nalalaman. Natural, hindi na tayo bumabata dalaga na tayo. Paaminin ninyo o sa hindi, nagkakras o lihim na umiibig na tayo. Giit nito. Ganun, umiibig ka na pala. Hindi man lang namin alam yan Kanino kaya? Sa anak ng alkalde ba? Tanong ni Mare. Tumahimik ka. Hindi ako magkakagusto sa sarkastikong lalaki na iyon. Akala mo naman kagapuhan. Wika nito sa basement. Gwapo naman talaga yun May chemistry nga kayo Ang lakas parang tornado sa Amerika. Natatawang wika ni Mare. Natawa na rin si Maria dito. Ikaw Mare, ang lakas mong mang-asar. Nakasimangot ng wika ni Mere. Saktong bumukas ang pinto, kaya hindi natuloy ang usapan at asaran nilang tatlo. Pumasok ang kanilang tiyuhing si Asol, kasama ang asawa nitong si Lorena. Pasensya na mga pamangkin namin. May nilakad kasi kami kaya ngayon lang kami ulit nakadalaw. Hinging pa umani ni Asol. Ayos lang po iyon, tiyo. Ligtas na daw po ako, sabi ng doktor. Wika naman ni Maria. Naku, mabuti naman kung ganun. Nag-alala kami ng sobre sa kalagayan mo, Maria. Sabat naman ni Lorena. Ramdam nilang triplets iyon. Ang pag-aalala ni Tia Lorena nila. Dahil halos iyon na ang kanilang naging ina. Ito ang tumayong pangalawang ina nila. Ito ang nag-aalaga sa kanila simula pagkabata. Ano iyang hawak mo, Tiyo Asol? Takang tanong ni Mare. Napatingin naman si Asol habang inaangat ang envelope na papel na naglalaman ng mga papeles galing sa klinika ng isang OB-GYN. Ito ba? Nako, ito lang naman ang magpapatunay na magkakaroon na kayo ng pinsan. Nakakangising wika ni Asol. Halos sabay at pareho ang reaksyon ng triplets. Tuwang-tuwa sila sa narinig. Akala ko hindi na kayo magkakaanak pa, Tiyo. Wika ni Maria. Akala ko nga rin Unti-unti ko nang natanggap na kayong tatlo na lang ang magiging anak namin. Pero ito at nagkahimala.
kasi may bagong baby na sa ating pamilya. Wika naman ni Asol. Nang angkin ka pa ng anak, akala mo naman ikaw ang naghihirap gumawa ha. Nakangising wika ni Lorena. Tawanan silang lahat. Saktong iyon ang nabungaran nila sa pero, kaya nagtaka silang mag-asawa kung bakit ang ingay nila. Kasi Papa, may magandang balita. Wika ni Mary. Talaga? Ano na naman iyon? Naintrigang tanong ni Crisilda. May bagong baby sa pamilya natin, Mama. Sa wakas, nagdadalang tao si Tia Lorena. Nakatawang balita ni Mare. Talaga, Lorena? Naku, binabati ko kayo. Di sa wakas, may bago na naman tayong kaaliwang bata. Sagot ni Crisilda. Kung ganon, bilisan mong magpagaling, Maria, kasi may gagawin na naman tayong pagtitipon. Kailangan nating magpasalamat sa bagong biyaya na ipinagkaloob sa ating pamilya. Wika ni Sapiro. Makalipas ang ilang linggo, ay tuluyan ang nakalabas si Maria sa ospital. Idinao sa malaking bayang pagtitipon bilang pasasalamat sa bagong biyaya ng pamilya. Iyon ay ang sanggol sa sinapupunan ni Lorena. Mabilis lumipas ang mga araw, buwan at taon. Parang kailan lang noong ipagdiwang nila ang ika-13 ng kanilang kaarawan. Ngayon ay araw ng kanilang tibo. Kung bongga ang handaan noong nakaraang mga kaarawan nila, ano pa kaya ngayong tibo na nila? Papa naman, may pa-18 roses pa talaga. Paumay na magdiwang ng kaarawan, taon-taon, Papa. Reklamo ni Mary. Sus, nainggit ka lang dahil wala kang escort. Kasi si Marie ay may Diyos. Si Maria ay may Doc William. Ikaw wala. Kuhawa ka naman. Ikaw pa itong may maraming barkada. Ikaw pa ang walang Prince Charming. Panunod yun ng ama sa nagre-reklamong si Mary. Papa naman, pinamukha mo talaga sa akin yan. At saka ayos lang no, sanay naman na ako. Naka-ismid na sagot nito. Jesus, huwag kang mag-alala. May nakita na akong escort mo at iyak ako na matutuwa ka. Kaya bilisan mo na dahil ang 2 kambal mo kanina pa nakahanda. Wika naman ni Sapiro. Nagtaka man na hindi na sumagot pa si Mary. Binilisan na lamang niya ang pag-aayos. Wala siyang magawa kundi ang sumunod sa gusto ng mga magulang. Iniling niya sa ama nila na siya na lang ang huling tatawagin sa kanilang tatlo para bumaba ng hagdan suot ng mamahaling gown. Unang tinawag si Marie. Sobrang elegante at ganda nitong tignan sa suot na kulay lila na pinalamutian ng tunay na mga diamanting kumikislap sa liwanag at mga maliliit na pilak sa sidziran ng tarahe. Sa paanan ng hagdan ay naghihintay ang gwapong binata na suot ang kulay pilak na tuksido. Si Josh, na naging malapit sa kanya simula noong una pa lang nila sa high school. Ito rin ang nag-iisang lalaki na nakakaalam tungkol sa kanilang tunay na katauhan. Ngunit hindi ito nagpatinag o natakot. Bagkus ay pinakita nito at pinatunayan na totoo ang hangarin nitong makipaglapit kay Marie. Nang mahawakan ni Diyos ang kamay ni Marie, ay kinilig ng gusto ang tiyahin ng triplets na si Latika. Ay, sobrang bagay naman. Lakas ng chemistry. Wika ni Latika. Sus, kung sinagot mo lang kasi ako, edi mas kikiligin ka sa chemistry nating dalawa. Wika ni Luis, na nasa gilid ng dalaga nakaupo. Tumahimik ka, hindi ka naman imbitado, bakit ka andito? Pamamagain ko iyang bibig mo, sobrang ingay. Magtataray ng dalaga. Kunwari ka pang ayaw akong makita,
Ang totoo naman ay, miss na miss mo na nga ako. Ayaw lang aminin. At saka anong imbitado? Si Marie mismo ang personal na nag-abot ng imbitasyon sa akin, oh. Mamaya kausapin ko si Papa Argos. Liligawan na kita. Mahabang litanya ni Luis. Ayaw mo talagang tumahimik ha? Lakayin ko talaga yung bibig mo. Oh, ayan na. Inis na wika ni Laltika, sabay turo sa bibig ni Luis. Tila may liwanag na lumabas sa hintuturo ng dalaga at naramdaman na lang ni Luis na biglang bumigat ang kanyang bibig. Mabilis siyang tinakpan ng binata at nagmamakaawa kay Latika. Nabawiin ang ginawa nitong sumpa. Ang ingay kasi, kaya ganyan na lang hanggang matapos. Wika niya. Latika naman. Sige ka. Kukuha ako ng asin. Sasabuyan talaga kita. Tignan lang natin kung matatapos pang saksihan ang libo ng triplets. Pananakot ni Lois na nahihirapang magsalita. Dahil nga takot sa asin si Latika ay mabilis niyang binawi ang sumpa at agad din namang bumalik sa normal ang bibig ng binata. Magre-react pa sana ang dalaga nang biglang magpalakpakan ang mga panauhin nang makitang pababa ng hagdan si Maria. Naghihintay sa baba ng hagdan ang gwapong doktor na si William. Halatang may edad na ito, ngunit hindi mawawala ang tikas at kagapuhan. Halata rin sa titig ni William kay Maria na sobrang mahal nito ang dalaga. Mas lalong nagniningning sa ganda si Maria sa kanyang suot na kulay rosas na trahe. Tulad lang halos ng disenyo sa suot ni Marie. Matagal nang formal na nagpaalam si Doc William sa mga magulang ni Maria na manligaw. Wala naman silang pagtutol sa dalawa. Hindi nasusukat sa edad ang pagmamahalan. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan. Iyon ang paniniwala ni si Pero na siyang sinang-ayunan din ni Carsilda. Nasa ikalawang taon na sa kolehiyo ang triplets at kung sakaling mag-asawa agad ang mga ito, ay wala silang pagtutol. Kung sa yaman naman ay hindi naman sila mauubusan dahil maraming imbak na ginto sa kanilang bodega. Punta kaya ako doon. Tara, punta tayo. Ang yamang kanilang nais ipunin ay ang pagmamahal, respeto sa kapwa, at ang pinakamahalaga ay ang pagpaparami ng anak o lahi. Hindi naman problema ang pagpapalaking pinansyal. Ang kailangan lang ay matuturuan ang mga anak ng tamang asal, respeto, at pagpapahalaga sa lahat. Tuwang-tuwa na rin silang mga magulang oras na makita nila ang mga anak na masaya. Nang tawagin ang huling kambal na si Mary, ay nagpalakpakan muli ang lahat. Sobrang formal ng reaksyon ng mukha ni Mary habang iniikot ang paningin sa lahat ng mga panauhing naroon. Wala sa focus nito ang escort na naghihintay sa baba ng hagdan. Hindi man lang niya nakita kung paano nagkikislapa ng mga mata ng binata habang mga mangha na nakatitig sa kanya na maladyos ang kagandahan. Huli na niyang sinulyapan ito at nung una ay tila wala siyang pag-alam kung sino man ang napiling escort sa kanya ng kanyang ama na si Sapiro. Ngunit nang makita ang pamilyar na mukha ng anak ng alkalde, ay namilog ang mga mata niya dahil sa gulat at tila ba ayaw nang magpatuloy sa pagbaba. Ngunit hindi siya pwedeng mag-attitude sa pagkakataong iyon dahil ang daming bisita. Tiyak na paggagalitan siya ng kanyang ama. Iyon pa naman ang ayaw nito, ang magtataray sa harap ng karamihan. Kaya wala siyang magagawa kundi ang magpatuloy sa paglalakad. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya sa pagkakataong iyon, kung matutuwa ba siya o magagalit. Basta ang alam niya ay halos mabibigyan niya siya sa sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Habang inilalayan siya ng binata patungo sa kinaroroonan ng dalawa niyang kambal, ay panay ang sulyap nito sa kanya.
hanggang sa hindi ito makatiis at bumulong ito sa kanya. Sobrang ganda mo, Mary. Para kang Ave Maria, ang mahal na Birhen ng Fatima. Tumahimik ka, Dominic. Ako hindi natutuwa sa presensya mo. Akala mo naman close tayo. Matapos mo nga akong talsikan ng putik sa gitna ng kalsada. Sumbat niya rito. Hindi pa rin niya makalimutan ang pagiging bad trip niya rito. Hindi pa naman ito marunong humingi ng sorry. Ito pa ang may kasalanan. Ito pa ang suplado. Dahil sa galit niya, hindi niya napigilan ang sarili. Pinahigop niya sa ipo-ipo ang kotse nito. Inutusan niyang kalikasan gamit ang kanyang isipan. Walang utos niya na hindi sinusunod ng kalikasan. Noong kasagsagan na kakadiscover lang niya nito. 8 taon siya noon nang madiscover ang kapangyarihan na ito. Ngunit hindi niya pinaalam sa kanyang mga kambal at baka magsumbong sa kanilang mga magulang. Pinilit niyang itago at kalimutan ang kapangyarihan na iyon. Ngunit dahil sa ginawa ni Dominic, ay nabuksan ang kanyang isipan at nailabas niya muli iyon. Ikaw pa itong galit sa akin, ikaw itong may salahing dyablo. Kitang-kita ko kung paano mo nabuo ang ipo-ipo. Buti nga, di ko yun pinagkalat. Wika ni Dominic. Di pagkalat mo, tignan natin kung sino ang mapagkamalang baliw. Aniya. Kahit nasa harapan na sila nila Maria at Marie, ay nagbabangayan pa rin. Kayong dalawa tumahimik kayo, para kayong aso at pusa. Buti na lang malayo tayo sa mga panauhin. Saway ni Marie. Sabay na ang mga itong natahimik. Lalo na magsisimula ng magsalita muli ang MC. Makulimlim ang mga mata ni Sapero habang pinagmamasdan ang 3 anak. Ang mga ito ang ebidensya ng kanyang tunay at wagas na pagmamahal kay Criselda. Marami man silang pinagdadaanan na pagsubok. Lahat ng iyon ay kanilang nalampasan. At ngayon, handa na silang tanggapin ang paglaki ng kanilang pamilya. Bilang na lang ang taon, alam nilang magiging lolo at lola na rin sila. Katulad ng nanay Imelda nila at amang si Argos. Nakakalungkot lang isipan na hindi na sila yan ng triplets ang kanilang mga lolo at lola sa panig ni Criselda. Maging ang kanilang tiyuhin. Halos sabay ang mga itong binawian ng buhay. Nabitag lamang ang mga ito sa kanilang masamang ginagawa. Tunay nga ang kasabihang, kung ano ang iyong itinanim, ay siya rin ang iyong aanihin. Kaya bago gumawa ng desisyon o bago magbitaw ng mga salita, siguraduhin at pag-isipan na walang maapektuhan. Matapos ang mahabang mensahe ni Sapiro, ay sinunod na ang pagsayaw ng triplets sa kanilang mga escort. Agaw atensyon si Mary at Dominic. Halatang aso at pusa ang mga ito. Ayaw pahawak ni Mary sa kanyang bewang. Napakamot na lamang sa ulo si Dominic. Ano bang gusto mong gawin ko para magkabati na tayo? Tanong ni Dominic sa dalaga. Wala. Sana kasi hindi ka na lang nagpunta. Wika ng dalaga. Kung hindi naman ako pinilit ng iyong ama ay hindi naman talaga ako interesado kamahalan. Feeling mo. Natahimik si Mary. Natila napahiya sa sinabi ni Dominic. Oh, pahiya ka no? Kala mo kasi kung sino kang sobra. Oo na, sobrang ganda mo naman talaga. Kaso mataray ka lang. Saka hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa mo sa akin ha. Pinalipad mo sa ere ang aking kotse. Hindi ko makalimutan iyon. Kaya lagi akong napapatanong sa sarili ko. Tao ko ba talaga? Baka kasi may lahi kang alien. Pasakay ako ng spaceship mo, hindi joke lang. Litaan niya ng binata. Hindi umimik si Mary. Hindi niya pwedeng sabihin dito na may lahi talaga siyang immortal. Baka matakot ito lalo sa kanya. Matapos ang programa ay kanya-kanyang paalam na ang mga panauhin.
maliban kay Dominic. Hindi sila nagkainan. Nagsiuwian ang lahat kasama sina Diyos at Doc William. Ngunit si Dominic ay heto at nangungulit pa rin ang atensyon ni Mary. Bakit ba kasi ang kulit mo talaga, Dominic? Reklamo ni Mary. Gusto ko lang namang malaman kung talaga nga bang ayos na tayo. Baka kasi bukas aawayin mo na naman ako. Totoo naman kasi ako sa'yo eh. Ikaw itong antipati ko eh. Ayan, ako na naman. Oo na, sorry na. Basta, pwede na akong pumunta dito para dalawin ka ha. Paniniguro ni Dominic. Abay, depende yan sa'yo. Kung may oras ka pa, hindi pwede. Napangiti ang binata. Kahit kakaibang karanasan ito sa kami ni Mary, ay hindi ito nadadala dahil ang kabutihan lagi ni Mary ang tinitignan nito. At aminado si Dominic na simula nung unang araw pa lang na nasilayan ang mukha ng dalaga, ay kakaibang gaan ng loob ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Lumipas ang 2 taon, muli na namang ipinagdiwang ang kanilang pagtatapos sa kolehiyo. Sobrang saya ni Sapero at Criselda dahil sa tagumpay ng mga anak. Basta mga pinag-aralan nyo ay para sa kawang gawa. Isipin nyo ang mga taong naghihirap. Bukod sa mga charity na ating sinusuportahan, mas mainam at mas masarap sa pakiramdam kung tayo mismo ang gumagawa. Litanya ni Sapero. Tumatanda na kami ng papa niyo, mga anak. Ito lang ang legasya na nais naming iwan sa inyong tatlo. Wika ni Criselda. Alam namin yun, Mama. Nakikita namin kung gaano nyo kamahal ang taong bayan. Kaya nga maaga akong namulat sa katotohanan. Kaya ako nag-aaral ng politics. Dahil gusto kong pasukin ang larangan ng politika. Wika ni Mary. Paano yan? Baka mamaya maging kalaban mo ang angka ni Dominic. Biro ni Sapiro. Hindi naman po, Papa. Kung sakali, gusto ko maging kaalyansa siya. Mukhang maganda naman ang propaganda ng kanilang partido. Pero tignan ko at aralin ko pa kung wala bang halong katiwalian at pangungurakot. Kung hindi, bokya sila sa akin. Ganyan dapat, anak. Hindi puso ang paiiralin. Utak dapat. Para sa mga naghihirap nating mga kababayan. Wika ni Criselda na sobrang natutuwa sa prinsipyo ng anak. 20 anyos lang ito ngunit sobrang matured na ang pag-iisip. Sinimula ni Mary ang kawang gawa. Araw-araw siyang bumibisita sa mga charity ng kanyang mga magulang. Lagi rin niyang iniikot ang mga pampublikong lugar upang tignan kung ano pa ang pwede niyang gawin sa huli upang mas mapaunlad pa ang kanilang bayan. Naubya daw iyan ang anak ng alkalde. Anak ng mayamang angkan na may werdong lahi. Mukhang may balak yatang pasukin ng politika. Dinig ni Mary na bulungan ng mga tsismosa sa paligid. Nagkunwari siyang hindi narinig ang usapan ng mga ito. Naisip niyang ang mga tao sa paligid ay walang may magawang matino, kundi ang manghusga ng manghusga at manghila ng mga taong may positibong pananaw. Kaya hindi siya nagpapaapekto sa mga ito. Ngunit tila ayaw siyang tantanan ng mga tsismosa. Kung saan siya papunta ay ganon din ang buntot ng mga ito at halatang sinasadya ng mga ito na marinig niya ang usapan. Pinilit niyang magtimpi ngunit talagang sinusubok ng mga ito ang kanyang pasyensya. Wala kayong magawang matino sa buhay, pes. Bibigyan ko kayo ng trabaho. Anya sa sarili. Maya-maya pa ay biglang naging malinsangan ang panahon. Kahit kaunting hangin ay wala. Kahit paggalaw ng kaunting mga dahon ng tanim sa paligid ay hindi kakitaan. Hanggang sa biglang lumindol ng mahina pagkatapos ay dumaan ang napakalaking ipo-ipo. At sa mismong bahay ng mga tsismosang buntot ng buntot sa kanya. Naglipara ng mga bubong ng bahay ng mga ito
maging ang ilang mga gamit. Saglit lang iyon ngunit sa labas pa lang ng bahay ng mga tsismosa ay halatang maraming pinsala ang naidulot ng dumaang lindol at ipo-ipo. Bahay niyo ba ang mga iyan, ating? Tanong niya sa mga ito. Pasalin-salin ang kanyang tingin sa apat na tsismosang kaharap. Opo, ma'am. Naku, mukhang malaking pera ang kailangan para maipaayos ko ang bahay namin. Wika ng isang alay. May paawa-apek pa ito sa mukha. Parang nais na tuloy ni Mary na bumunghalit ng tawa sa harap ng mga ito. Ngunit hindi niya gagawin iyon. Kailangan pa rin niyang maging edukada sa harap ng mga ito. Kahit ubos na ang kanyang pasyensya. Huwag na po kayo mag-alala. Ako ang bahala sa pagpapaayos ng mga bahay ninyo. Wika niya sabay dukot sa kanyang talangbag. Sumilay ang matatamis ng ngiti sa labi ng mga tsismosa. Parang nais na tuloy niya ang mga itong pagsasampalin ng punpon ng tiglilibong pera. Minsan pala daw may magandang maidudulot yung tsismis. Mukhang pera talaga itong mga tsismosang ito. Aniya sa sarili. Inabot niya sa mga ito ang tig-1,000. Kung tutuusin, ilugi siya. Ngunit ano naman, walang halaga sa kanya ang pera. Kahit paano, kahit hindi maganda ang ugali ng mga iyon, ay natulungan pa rin niya. Hiling lang niya sana'y magbago ang ugali ng mga ito. Siguro naman ay sapat na yung pera na ibinigay niya sa mga iyon upang magising sa katotohanan na hindi kawalan sa kanyang pera. Mukhang may naaamoy akong pamumulitika. May balak yata ang batang ito na kalabanin ng ating butihing alkalde. Wika ng isang matandang babae. Napalingon si Mary sa kinaroroonan ng matanda. Huwag mo nang kalabanin ng alkalde, magandang binibini. Mukhang mayaman ka din naman, kaso ay magandang pagpapatakbo ng alkalde sa ating bayan. Isang dekada na siyang nanunungkulan ang pamilya niya. Marami na siyang nagawang kabutihan sa bayang ito. Wika ng matanda nang mapatingin siya dito. Huwag kang mag-alala, nanay. Kung mabuting alkalde ang kasalukuyang nakaupo, hindi ko ito kakalabanin. Bagkus ay suportado ko ito. Nasa likod niya ako kung anuman. Pagkatatakbo na lang ako bilang sangguniang panlalawigan. Gusto ko rin tulungan ang ating bayan, nanay. Prangka niya sa matanda. Ngumiti ito at halata ang paghanga sa mga mata ng mga ito. Kilala ko ang iyong angkan, ining, lalo na ang iyong ama at ina. Hindi sila politiko ngunit marami silang natutulungan. Kaya hindi na nakapagtataka kung ganyan ka kaporsigidong pagsilbihan ng ating bayan. Huwag kang mag-alala, magandang binibini. Buong bayan ay suportado ka sa pangarap mong itaguyod ang bayan bilang isang sangguniang panlalawigan. Mahabang litanya ng matanda. Sigawan ng mga taong nakapaligid. Tuwang-tuwa mga ito nang marinig ang kanyang balak. Kung kanon, noon pa sana tumakbo na sa pagiging alkalde si Attorney Sapiro. Malamang may unlad pa itong ating bayan. Wika pa ng isang matandang babae. Napalingon dito si Mary. Natanong din niya sa kanyang utak kung bakit nga ba hindi iyon naisip ng kanyang ama. Ngunit naisipan din niyang na sobrang dami na ring nilaban ng kanyang ama para sa mga mahihirap na nadiin sa salang hindi naman tunay na ginawa at biktima lamang ng may pera at maimpluwensyang tao sa lipunan. Sapat na iyon para tawaging bayani din ang kanyang ama, maging ang kanyang ina. Biglang may humintong kotse sa kanilang tapat. Nang lingunin niya iyon, ay si Dominic pala, kasama ang ilang mga tauhan. Napako na lamang siya sa kanyang kinatatayuan.
nang makita itong papalapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Dominic sa kanya. Nag-iikot lang. Gusto ko lang aralin kung anong pwedeng gawin upang mas mapaunlad pa ang ating bayan. Narinig ko nga galing sa bibig ni Tito Sapiro. Balak mo daw tumakbo bilang sanggunian sa ilalim ni Papa Dominador. Si Papa talagang bilis din ng bibig. Pero oo, alangan naman kung makipagtunggali ako sa Papa mo at tatakbo ding alkalde. Hindi uminit pang dugo sa akin ng mga angkan mo. Tumawa lang ng mahina si Dominic. Niyaya na siya nitong umuwi dahil terik na ang araw. Ito mismo ang nagatid sa kanya pauwi ng bahay nila. Sinadya nitong iwanan ang mga kasamang bodyguard at pinauwi ang mga ito upang magkaroon sila ng prebisiya. Biglang naitanong ni Dominic ang tungkol sa pagitan nilang dalawa. Medyo may katagalan na rin itong nanligaw sa kanya. Ngunit parang kanya itong sinagot. Hindi pa siya handa dahil bukod sa bata pa siya, ay marami pa siyang pangarap na gustong tuparin. Mas gusto niyang patunayan sa sariling sikap na walang tulong mula sa maimpluwensyang angkan katulad nila Dominic. Ayaw niyang sabihin na kaya siya nananalo sa isang posisyon ay dahil anak ng alkalde ang kanyang naging nobyo. Naintindihan din iyon ni Dominic at handa rin itong maghintay ng tamang panahon na sinasabi ni Mary. Pagkarating nila ng bahay ay nadatnan nila si Maria na umiiyak. Yakap ito ng isa pa nilang kambal na si Marie. Oh, paano yan? Takang tanong ni Mary. Yan, nahuli si Doc William na may kahalikan na babae. Sumbong ni Marie. Ba't umiiyak ka lang dyan? Wala ka man lang ginawa. Tuluyan mo na sanang pinagdikit ang bibig nila. Para forever na. Para saan yung kapangyarihan na taglay mo? Galit na wika ni Mary. Napakunot na si Dominic nang marinig iyon. Nagulat naman si Marie sabay sinya sa kanya. Tsaka lang din siya napakagatlabi ng maanalisa ang kanyang nabitawang salita. Stay, joke lang naman yun siyempre. Naiinis kasi ako eh. Bakit ba kasi iiyak ka lang dyan? No, gaganti tayo sa babaeng iyon. Gusto mo, ako na ang re-rest back. Wika pa ni Mary. Abangan ulit sa susunod na kabanata ang huling yugto. Alright.